Welcome guys sa ating first video sa ating YouTube channel. Kung nabasa nyo na yung ating description dyan, malalaman nyo na itong ating YouTube channel ay about sa trading. At saka yung plot twist natin na free trading education. Yes, mamaya malalaman nyo kung bakit free natin ibibigay itong ating mga nalalaman about sa trading. So, simulan na natin ito using the introduction to the course. Una, basahin nyo muna guys itong aking comprehensive non-financial advice disclaimer. Sinasabi ko dito na I'm not a registered financial advisor o sa kahit anumang financial agency dito sa Pilipinas. Okay, so yung mga ilalabas kong learning materials ay sana gawin nyo lang learning reference sa inyong trading journey. Hindi ko sinasabi na i-take nyo to sa totoong financial market. So may mga demo accounts naman tayo at ito yung ituturo sa inyo at hindi ko sinasabi sa inyo na mag-invest kayo sa kahit anong bagay using real money. Okay, basahin nyo na. And dito na lahat, huwag po kayo tatanga-tanga. So kung makikita nyo guys, price action for Kickstarter. Yes po, price action po ang ating gagamitin kasi ito po ang pinaka fundamental or pinaka-core ng trading, lalong-lalo na para sa mga beginner. In this course, I will teach you how to trade the financial markets. Yes, with complete syllabus. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung syllabus natin sa ating syllabus tour. At yes po, absolutely free lang po lahat ng ating learning materials. Wala po tayong VIP group, wala po tayong signal group. Mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit. So, what is Dogeverse? Kung makikita nyo yung image na nandito, ako po yan, si Dogeverse. So, ito po ang aking, sabihin na nating official logo. Yes, I'm a bear. Okay, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung bakit ito yung napili ko dahil hindi naman tungkol kay Dogeverse ang video na to. Instead, about ito kay Dogeverse. Okay? Ano ba yung Dogeverse? Dogeverse is created to build a fully functional community with different purposes. Okay? So, ang Dogeverse is nakuha ko lang yan sa word na Doji. Okay? Malalaman yung susunod na mga video natin ano ba yung Doji na yan. And then the verse is from the word universe. Okay? Bakit universe? Because it is composed of 4 main pillars. Ito yung Doji University. Mamaya i-discuss natin sa next slide kung ano ba yung Doji University na yan dahil itong Doji University natin, ito mismo yung ating YouTube channel. Pangalawa, the Doji Labs. Ano ba yung Doji Lab? It develops a trading toolkits and other professional tools. May mga nakapending na akong trading toolkits. Lahat yan na nasa coding stage pa lang. So, matagal pa po yan guys. Hindi mo natin pag-uusapan yan ngayon. Pero, soon, ilalabas natin yan. Doji Foundation. Ito yung isa sa mga, hindi naman first ever, but isa ito sa mga magsisimula ng crypto-based foundation. Okay? Ito ay more on donation, either locally or internationally. Medyo matagal pa yan because magbubuo pa ako ng mga team para dyan kasi kailangan natin i-secured at maayos kasi gusto natin maipakita na ang crypto ay hindi lang basta for own profit purposes but to help the other. Okay? Mas transparent to kaysa sa traditional foundation na alam natin. Lastly, the Dogeverse community. Ang Dogeverse community, gagawin natin to o maglalawas tayo either sa Discord or sa Telegram. Gusto natin mag-connect yung mga Filipino traders and then mag-share ng ideas for free. Please lang, kung may mga expert na dyan na gustong sumali sa ating community soon, pwede kayo, please lang, free lang po, wag po kayong po-promote na may bayad. Gusto ko lang naman maging free community tayo 100%. So what is Doji University? So ito na nga. Ang Doji University ay part po ng Dogeverse, katulad ng pinaliwanag natin kanina, which is focusing on providing free trading and investment education. Okay, educational purposes only. I'm not a financial advisor gaya na sinabi ko, pero magbibigay tayo ng libre na educational content about sa trading, syempre. It was created to give aspiring traders and investors a complete guide to learning the financial markets. Yes po, gusto ko po magbigay sa inyo yung libre na walang kapalit. Yes, may subscribe, may follows, yun lang naman. Pero I don't think the commissions and the referral link kasi medyo tagilid tayo dyan.
pero titignan natin susunod kung makaka-help siya on building our foundation, okay, sa mga susunod pa nating chapters. So ito na yung goal ko. Bakit ba libre? Because we want to destroy the empire built by fake gurus, course sellers, and VIP signal sellers. Yes po. Yung mga yan kasi nagtuturo lang yan ng basic terms, tapos ipapabayad na nila. Okay, yung mga pinapaplex nila ng wealth nila, talagang galing lang din naman sa mga binabayad ng mga VIP signal na yan or sa course sellers na yan. Okay? Karamihan dyan na hindi profitable kaya nagbenta na lang ng course. Ngayon, yung mga tinuturo nila, ibibigay natin ng libre yan para sa ating mga kababayan. Okay? Kaya Tagalog tayo dito as much as possible. Okay? Gusto kasi natin na itigil na nila yung ginagawa nila na infestation dito sa trading industry. Kasi nga, gaya na sabi ko, ginagawa na nilang business yan rather than the real purposes of trading. Okay? So, who is this course for? Absolute beginner. Yes po, para po ito talaga ginawa para sa mga absolute or zero knowledge ng mga aspiring traders. Kung ikaw ay naliligaw, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, so para hindi ka mapunta sa mga scammers na yan o sa mga course seller na yan, ibibigay ko na sa iyo yung step by step may malalaman mo sa syllabus kung paano ba step by step na yan, kasi mas vulnerable po ang mga bago pa lang dito sa sa trading industry na to, sa game plan na to, sa mundo na to, kaya mas mabilis po kayo mas-scam, di ba? So, ayan, gumawa na tayo ng channel natin, ilalabas natin yan dito sa YouTube. Kailangan mo lang, mag-subscribe ka lang, mag-open mo lang yung notification mo. So, panoorin mo lang yung mga bawat video. All you have to do is to determination and motivation, and then sipag at tiyaga talaga para matuto ka ng trading. Okay? Pangalawa, developing trader. Gusto natin mahikayat pati yung mga developing trader, kasi naabutan ko rin dumaan din ako sa stage na yan. Karamihan po ng developing trader, sila yung mga trader na more than 1 year na o almost 1 year, mag-1 year na dito sa trading industry, pero hindi pa rin nagiging profitable. Bakit? Una, paiba-iba po ng strategy yan. Hindi pa rin mahanap yung strategy na para sa kanya. Iba-iba yung inaaral na topics. Medyo nagugulo na, buhol-buhol na, analysis paralysis na po yan, walang risk management. Yan ang pinakamalala dyan. Ngayon tuturuan ko na kayo paano gumawa ng sarili nyong game plan based on your own personality and psychological side. Okay? Kasi dito, hindi ko kayo tuturuan lang para maging parot. Yung ginagawa ng mga course sellers sa inyo, tinuturo yung strategy na sa kanila, tapos ibibigay sa inyo. Hindi po tayo ganoon. Gusto natin maging independent po kayo on your own, because hindi ko pwede ibigay yung gamot ko para sa gamutin nyo. Because sabihin natin, analogy na iba yung sakit natin, hindi tayo pwede na parehas ng gamot. Parang ganun lang naman yun. So, yun nga, ayoko kayo maging parot, and then gagawa tayo ng sarili ninyong game plan. Lastly, we have the refresher. Sila yung mga mas malalakas na, possible, mas malakas pa sa akin, pero I'm the GOAT, the LeBron James of the trading industry. Joke lang. Anyway, so kung welcome pa rin kayo dito, pwede po kayong makasali sa ating community at i-share ninyo yung knowledge ninyo. Please lang, for free, kasi kung hindi, i-kick ko kayo dito. Okay, hindi kayo welcome. So, what you will gain by the end? Una-una po, general market knowledge. Learn the terminologies in trading the financial market. Yes po, napakarami pong terminologies dito sa trading industry. At minsan may mga pare-parehas pa dyan ng terminology, pero iba po ng meaning. So, ituturo natin lahat yan. Okay? As much as possible. Kasi makakaya natin ma-provide. Understanding how and what moves the market price. Maglalabas tayo ng comprehensive video dyan. Optional lang naman yon, pero tuturo ko sa inyo paano ba gumagalaw talaga yung market. Third one, use proper trading tools to navigate the market. Ituturo ko po sa inyo yung tamang paggamit at kung kailan dapat gamitin yung mga trading tools na yan sa inyong pag-a-analyze dito sa trading. Analytical skills. Learn the basic to advance of trading. Yes, lagi po tayo magsisimula sa basics. Wala pong lumakas na talagang unless you're God. You're a
Kaya natin, Diyos ka sa God of War, diba? Malakas ka na talaga, pinanganak ka pa lang. Pero, in reality, lahat po tayo dapat dumaan po sa paghihirap. Katulad ng mga athlete, diba? Cristiano Ronaldo, Manny Pacquiao, lahat yan nagsimula sa basics. So, more on basics muna tayo ngayon. All aspect of price action trading. Yes po, kanina ko pa sinasabi price action muna po tayo. Ituturo ko po sa inyo yung pinaka price action. Okay? Third one, strong grasp of knowledge in technical indicators. Yes po. Marami po nagkakamali, including ako dati, kung paano po tamang ginagamit ang indicators. Marami nagsasabi na hindi po gumagana ang technical indicators, pero isa po ako sa nagsasabi na ngayon na gumagana po yan. Okay? Ginawa po yan ng mga magagaling po sa math, ng mga quants, ng mga sinuunang panahon, ng mga sabihin mga last 10 to 15 years, at gumagana pa rin po yan ngayon because it derives from the price action itself. Okay? So, ngayon ituturo sa inyo kung kailan ba dapat siyang gamitin. Pero wala kayang math. Tuturo ko lang sa inyo yung tamang pag-apply niyan. Okay? Pero tayo okay. Okay ka dyan. Third one, risk management. Learn how to manage positions. Okay. Dito napakaganda na malaman natin kung paano natin i-manage yung bawat trade natin. We know when to enter and when to exit. Okay? Dapat kung alam mo pumasok, alam mo ding lumabas. Marami po siyang natatalo dyan, katulad ako dati na dahil hindi ko po alam paano mag-exit. Kunyari nag-dump na yung market. So sobrang hindi ko alam, tuloy-tuloy na hanggang sa ma-liquidate. Okay? Puro tayo okay. Okay ka ba dyan? Second one, control risk and manage account properly. Okay, the first thing you have to do as a trader is to protect your capital. Because ito ay laro ng survival. Okay, kahit gaano kaganda ang strategy mo, kung ang kung hindi mo na mapoprotektahan o hindi mo na protektahan ang capital mo, wala ka na for the next trade opportunity. Okay? Poprotect natin yung capital mo, bibigay ko sa inyo yung mga dapat tandaan on protecting your capital hanggang sa makasurvive ka. Okay, sa market. Develop a personal game plan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Ayoko kayo maging parot. Ayoko na yung sinabi ko, yun lang yung gagawin ninyo. Kasi sa market, kung ano yung tinuro sa theory, pagdating sa practical, diba? Theory and practical tayo. Pagdating sa practical, iba po. So, syllabus tour na tayo. Unang-una dito is the knowing the map. Ito po yung video na yan. Okay, knowing the map, kikilalanin muna natin. Ituturo ko muna sa inyo yung mga tools, kung paano i-set up yung pag-aaral ninyo, ano yung dapat ninyong aralin, ano yung mga dapat ninyong tandaang sites and applications para sa gagamitin ninyong trading, at syempre itong ating introduction to course. Okay? Tulad yan is that charting tool, trading view, computer and mobile application and sites, and then study routine and setups, and basic brokers walkthrough. Okay, dalawang video po ang ilalabas natin. After na ito, patatapos ako hanggang trading setups. Ito, pag pinanood nyo itong video natin na ito. Okay, the second part is the deep dive. Dito ituturo ko lang sa inyo yung mga basic terms sa trading na kung saan magagamit niyo once na magsimula na kayo sa pag-trade. Okay? Paghahaloy natin yan, the forex and the crypto para mas masaya. Okay, pero maraming videos yan. Okay, sobrang dami yan. So, ayun nga. Naka-ready na yung mga materials natin dyan. Papanoorin nyo na lang at i-upload ko na lang. Next, price action for Kickstarter. Ito na yung pinaka-main natin. Most of our time sa pag-upload, dito po mapupunta. Okay? Gusto ko ma-master ninyo yung basics bago kayo pumunta sa mga advanced topic natin. Pero pagdating natin dito, kung makikita ninyo sa baba mula market structure, ito po ay advanced na. Hinaluan ko na po ito ng tinatawag na market ay na smart money technique na sinasabi nila. Yun ang tawag nila sa strategy na to. Pero ito mga first part, ito po ay more on the old topics na hanggang ngayon ay applicable pa rin at ginagamit natin. Kompleto po yan mula candlestick, charts, support and resistance. Napakadami po natin topic pagdating sa support and resistance. Hindi lang po yung basta linya. Marami pa po tayo pwede makover dyan kasi gusto natin ma-perfect ninyo or matama ninyo magamit yan. Okay, ayan po yung mga susunod dyan.
And the third one, ang gusto natin is the technical indicators. Okay, kanina sinasabi sa inyo, gagamitin natin ng tama yung mga technical indicators na popular. Okay? Lastly, risk management. Okay, ito pinaka-importante sa lahat. Bago matapos, kahit may knowledge na kayo, kung wala kayong risk management, ubos po yung pera ninyo. Okay, kasi the first thing you have to do nga, sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, is to protect your capital. Okay? Dito ituturo natin lahat ng mga klase ng risk na pwede ninyong ma-experience during your trading journey and paano siya maiiwasan. Okay? Alamin din natin dito yung mga techniques on maximizing the profit and lessen your risk. And syempre, lastly, the development of your own game plan. Game plan ay yung strategy, pinakabuo na mula sa strategy ninyo, risk management ninyo. Yan, pagkasamahin na po natin yung dalawa na yan. Okay? Next, charting tool. Sa charting tool, isa lang po ang gagamitin natin dyan. Okay, trading view lang po. Papakita ko po sa inyo ng mabilisan ang trading view. So, ito po yung trading view. Okay? Hindi ko na siya ituturo sa inyo paano gamitin yan. Pero, i-search nyo yan sa YouTube. Marami pong video nyan. Okay? Hindi na po dapat kailangan ituro yan kasi sobrang dami na pong YouTube video about dito. At ang target lang naman natin dito is trading yung tamang way. Pero yung mga ganito is common knowledge na lang po yan. Alamin nyo paano lang gumawa ng account. Okay, paano lang gumawa ng account. Tapos punta kayo sa super charts. Mukha lang po yan nakakatakot, pero more on ano lang naman yan. Basic handling lang yan. Marami lang talaga siyang parte. Ito, alamin nyo lang to. Ito yung ma-recommend ko sa inyo na aralin nyo lang. Itong side na to, itong pool navigator to, paano mag-ayos ng chart, paano mag-setup, okay? Paano mag-setup ng watchlist, para ayusin yung settings, yung kulay ng chart, kung paano mag-dark mode, paano rin alamin yung mga to. Pero ito hindi nyo kailangan to kasi hindi ko to tinatouch. Okay, display lang talaga to. Okay, tapos paano din itong mismong chart panel nito, paano aayusin, kung anong preference niyo. And then ito, alamin niyo kung paano i-navigate itong taas na to. Pero pagdating dito po, ito po yung mga tools po. Okay, ito po yung mga lines na gagamitin natin sa pag-drawing po ng ating analysis. Ito hindi nyo na kailangan aralin pa isa-isa. Okay, makinig kayo mabuti. Huwag nyo aralin to pa isa-isa. Ituturo ko po sa inyo itong mga tools na to base dun sa lesson na aralin natin. Halimbawa, line, support and resistance. Saka ko ituturo sa inyo paano gamitin itong mga lines to. Okay, ito lang yung ituturo ko sa inyo. Pero in the rest, paano gumawa ng account, paano mag-setup ng chart, kayo na po bahala dyan. Malaki na po kayo. Okay, marami na pong YouTube channel na nagpo-provide ng ganyan information. Okay, iba yung focus natin eh. Puro tayo okay, pero pagpasensyahan nyo na kaysa naman sa So, ayan. Napakita ko sa inyo yung trading view. I-save nyo na yan. I-download nyo na yan. So, next, we have the computer and the mobile app and sites. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong sites. Okay. Pag kayo mag-alala, lahat ng mga sites at ginagamit ko dito is ilalagay po natin yan sa description below dyan sa ating video nito. Okay? Okay, sa mobile applications po, hinahati ko yan sa dalawang folder. Marunong naman kayo nyan. Sa crypto, hinati ko yan sa mga news at wallet tsaka exchange. Pili kayo ng exchange ninyo. Hindi ko na kayo sasabihin kasi delikado tayo sa SEC. Pero personally, ayan po yung ginagamit kong crypto exchange. Hindi ko yan pinopromote. Makatirahin tayo ng SEC. Okay? Yan lang yung screenshot ko eh. Ayun yung nasa cellphone ko eh. Bakit pa? Tapos MetaMask wallet po yan. Tuturo ko po yan sa inyo. May video po tayo dyan. Okay, then CryptoPanic and Cointelegraph for news. What's happening para malaman ninyo. Dalo din kayo ng X or yung Twitter ha. Importante po yan. Then we have the CoinMarketCap and CoinGecko. Information po yan ng mga coins. Okay, para updated po kasi supply and demand and price. And then the CoinGlass, huwag nyo na po intindihin yan. Advance po yan. Talagang nasama lang. Then next folder is the trading. Download nyo yung trading view. Okay. Then MetaTrader 5, i-download nyo po. Gagamitin po natin yan. Ituturo ko din po sa inyo yung basics nyan. Same as trading view. Aralin nyo din po yan. Paano gumamit yan. Okay. Pero yung pinaka usage is ituturo natin lagi yan. Okay, huwag kayong mag-alala, di ko pa rin kayo iiwanan ng buo sa mga yan. Then I have still have the broker
for sa ating ano, forex or gold trading natin, hanap na kayo ng broker ninyo, kanya-kanya po tayo kasi delikado po. Para wala po tayong liabilities sa kung ano pa ang sasapitin ninyo. Then, 3 days, investing.com and Yahoo Finance po para po sa news naman po about the world happening sa gold na makakapekto o kaya naman sa forex. And then, forex calculator, i-download nyo po yan para hindi na po kayo mahirapan mag-calculate ng mga profit ninyo or ng losses ninyo para mabilis na po ang process natin. Okay. So, proceed tayo sa computer applications. So, ito po ang gusto kong gawin ninyo. Mag-organize po kayo. Okay? Saan ang ginawa ko sa taas? Gumawa po ako ng folder. Alamin nyo na lang kung marunong naman kayo o kayo na bahala dumiskarte ko para nyo malalaman yan because ayun nga, I don't want you to be a parrot. Di dahil sa tinatamad ako. Ayun natin pahabain yung video na ito ng sobra-sobra. Then, pag nakagawa na, marunong na kayo gumawa ng folder dito sa bookmark folder po ito. Label nyo lang as trading. Sa trading, ang nakalagay sa akin Notion. Isasend ko rin po yung link niyan. Huwag kayong mag-alala, may template tayo. Libre yon. I-release natin yon half of the year 2026 pa siguro. Pag nakakalahati na tayo. Para hindi nyo nare-resell. Mahirap na kasi pag ni-resell lang rin. Ni-resell. Nahirapan na ako gumawa ng lahat ng to. Tapos i-bebenta pa. Pinirata pa. Okay? We also have the trading view. I-bookmark nyo yan. Pwede nyo naman i-download yun sa computer ninyo pero kayo na bahala. Ako kasi dito pa rin ako sa browser na analyze para hindi ganun malag kapag sobrang dami naka-open na tab. And then, dito nyo po ilagay sa trading ninyo yung mga brokers na gusto ninyo. Sa akin, ito po yung mga brokers na gamit ko. Hindi ko po sinare-recommend. Humanap po yun na sarili ninyo. Okay? We have also the news. Importante po yan. Ito po, isasend ko po yung mga link na to. Wala Crypto Panic. Meron din po tayo sa computer para pag tinatamad ako mag-cellphone, dito na lang po ako magbabasa po ng crypto news. We also have the Forex Calendar. Forex Factory. Napakahalaga po yan. Sikat na sikat po yan kasi nandito po ang pinaka-live na nangyayari about sa news release worldwide. Okay? Economic po yan Economic based po yan. Hindi po yan Kung gusto nyo po naman geopolitics, punta po ka sa mga Yahoo Finance, mga ganun po. Then we have the trading economics. Ayan po yung sinasabi ko. So, ayan lang. Itong mga to, personal ko na po yung ginagamit. Yung crypto na yan. Hindi ko na papakita yung mga yan. Fundamentals. Ayan, fundamentals pala. Wala, nilagay ko lang din yung mga news. Pero hindi ko na po papakita to. Kunting link na lang siguro send ko dito. Ito kasi mga personal use ko na po to. Ma-appreciate nyo naman to sa mga susunod nating video about sa mga crypto pa. Pero matagal pa yan. Ma-appreciate nyo yung paano gamitin yan. Pero hindi pa yung panahon nyo para i-share sa inyo lahat. So, balik ka tayo. So, next. Study routines and setups. Okay? Napakahalaga na meron kayong routine sa pag-aaral. Hindi lang sa school. Ganun din sa kahit sa business nga dapat pinag-aaralan nyo yan. May routine kayo sa business ninyo, and then may setups kayo. So sa atin, ang setup natin is we have 5. Okay? Ang gusto kong gawin ninyo is panoorin nyo po ng unang beses na nakapokus lang kayo. Next, watch with notes. Pag pinanood nyo, tapos sinusulatin nyo, at least naiintindihan ninyo. Mahalaga kasi na nagdo-notes kayo para nakikita ninyo kung naiintindihan nyo ba talaga yung pinag-aralan ninyo. 'Di ba? Hindi kasi nakukuha yung isang pag-aaral sa isang upuan lang o sa isang panonood lang. Okay, dapat paulit-ulit kasi ang ginagawa eh. Then watch again. Pang third one, 3 to 4 times na dapat pinapanood yan, pero pangatlo okay na siguro yan, depende na sa tao yan. Panoorin nyo lang ulit ng focus para ma-polish ninyo yung naaral ninyo. Then backtest, pag backtest yun po yung natutunan ninyong strategy is ina-apply ninyo from the past price action kung gumana ba talaga siya. Ibig sabihin, re-review nyo lang yung past na result sa market, yung past movement ng market, kung paano nagre-react doon sa strategy ninyo. Profitable ba yung strategy na nakuha ninyo? Eh, di-apply nyo in the past.
And then, we have the front test. Pag front test, ito yung live trading. Hindi siya real money. Live trading siya. Ibig hindi nyo pa alam talaga nangyayari sa market. Kunyari ngayon, bukas, ganun, aantayin yung mismong totoong result, hindi yung result ng past. Okay? Mas mahirap yan kasi medyo matagal yung processing kasi nag-aantay na kayo ng totoong result. Unlike sa backtest, may result na. Titingnan nyo na lang kung profitable ba yung strategy ninyo. Okay, so gagawin natin lahat yan. Okay, mag-alala. Lastly, trading setups. Okay, mahalaga din itong trading setups na to eh. Okay, pagkagising ninyo sa umaga, syempre, patapos nyo gawin yung mga gawain nyo dyan sa bahay, at handa na kayong mag-trade, unang-una ninyong gagawin is news checking. Okay, hindi ka naman nag-trade para lang mag-isa sa mundo, maging mag-isa, the lone wolf. All you have to do rin naman is alamin mo kung ano ba yung nangyayari, hindi lang locally, hindi worldwide. Yan ang kahirapan sa trading. Dapat alam mo yung nagiging takbo, lalo na sa politics or geopolitics sa buong mundo, because dyan po nagre-react ang market. Okay? So, yung mga sinend ko sa inyong news links, gamitin ninyo yan everyday morning. Alamin ninyo kung ano nangyari sa inyo, ano nangyari sa mundo habang tulog kayo. And then, magde-daily markups po tayo. Basically, ang daily markups po, yun lang yung pag-a-analyze ng market. Ang kaibahan lang dyan is that may mili tayo ng pair na gusto ninyo. Halimbawa, pound, dollar, titignan mo lang. Imo-markups mo siya. Araw-araw yung practice yan. Okay? Aalamin mo yung galaw niya. Click by click by click by click. Time. Ganun yun. Kaya dapat focus ka lang sa isang pair. And then, you have to look for setups. Doon ka na mag-aanap. Pag alam mo na yung nangyari sa news, alam mo na yung possible mangyayari pa sa news, tapos nag-markups ka na, alam mo na yung status ng market movement, saka ka na tumingin ng setups mo. May strategy ka na, saka mo na siya tignan, saka ka na mag-spot ng mga possible setups mo. And then lastly, you have to journal it. Manalo ka man o matalo, i-record mo. Okay? Then, tulog ka na, kinabukasan, gawin na, cycles as goes on lang. Ulit-ulit lang yan. Everyday ang 365 a year. So, yun nga. So, thank you so much. Ito yung ating introduction sa course. I hope may natutunan kayo. And, i-download ninyo yung syllabus natin na dyan. Ipoprovide din natin yan. Download ninyo, printin nyo, kayo bahala. Basta na-checkan nyo, monitor ninyo yung progress ninyo. Okay? So, ayun, maraming salamat. See you on the next video. Peace out.